beloved Boss Mike Cervera. Kanang mga proyekto ng administrasyon ang pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pangasinan. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si JC Cosico. JC. Narinig mo yon, kaliwat kanang mga proyekto na hindi nakikita ng mga tulad ni Kalnot, mga kababayan. Kasi wala silang pwedeng pangkuha ng mga sympathizer o taga-simpatya sa kanila na mga mahihina. Kaya ang mga banat nila, mga kababayan, lagi walang nagagawang proyekto. Pero mga kababayan, pakinggan ninyo uli. Pasok. Kaliwat kanang mga proyekto ng administrasyon ang pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pangasinan. Kita nyo, kaliwat kanang mga proyekto. Eto sa Pangasinan naman Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo noon, dahil maraming mga nagagawang mga proyekto si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang panig ng Pilipinas, wag ho kayong maiinip sa inyong mga lugar. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos hindi naman kayang pagsabay-sabay niyan. Sabi nga niya, mga kababayan, tulad ng example na lang natin yung bigas. Bakit ngayon lang nangyari? Bakit kailangan pantanungin yan? Ngayon lang natin kayang gawin yan. Noon, mga kababayan, dahil sa pagsaid, sinimot, ni Digunyo ang pondo ng gobyerno ng bayan, mga kababayan, kaya hirap na hirap si Pangulo. Nag-ipon pa muna ng pera, mga kababayan. Kita nyo? Ana Barenkel, thank you naman. Di ba? Nag-ipon muna. Kasi said talaga, mga kababayan negative pa. Bukod sa wala ng pondo, abay may utang pa. Kita nyo? Saan naman kukunin ni Pangulo yung paggawa ng proyekto, mga kababayan? Siyempre, wala. Kaya eto, ulitin natin. Pakinggan ninyo mga proyekto. Eto, katatapos lang nung kahapon lang ito. Pasok! Kaliwat kanang mga proyekto ng administrasyon ang pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pangasinan. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si JC Cosico. JC, ano-ano bang mga proyekto ang inilansad ng Pangulo dyan? Ruth, higit 12,000 nga na ektarya ng lupang sakahan sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Tarlac at Nueva Ecija ang magbibigyan nga ng irigasyon o patubig doon nga sa itatayong Lower Agno River Irrigation System o Maitan Dam sa Santa Maria, Pangasinan. Kanina pinangunahan nga ni President Bongbong Marcos yung groundbreaking sa 950 million peso project kung saan halos 12,000 magsasaka ang makikinabang. Kita nyo, mga kababayan? Thank you naman kay Marites Musni. Opo, thank you po. Nako, mga kababayan, yan sample na hindi nakikita ng mga mata na malalaki ni Baklang Kalnot, mga kababayan. Yan yung mga hindi nakikita ni Baklang Kalnot Ang dami proyekto. Hindi natigil ang Pangulo sa paggawa ng mga proyekto. Halos araw-araw nagtatrabaho ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa rin nila makita. Bakit Kasi desperado na talaga sila. Desperado na na maagaw nilang posisyon sa pagkapangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. At nang sa ganon, hayahay na sila. Maligtas na si Kibuloy at siya, mga kababayan, at iba pa. Ganun yan So kailangan na talaga nila. At eto na lang ang pag-asa nila. Alam nyo kung ano yung pag-asa? Na isa pa, na itong si Aling Buday ay hindi ma-impeach at kailangan manalo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan na lang ang tanging pag-asa ng mga kampo ni Duterte. Lalong-lalo na itong mga umaasa na makakalaya pa at mapapawala ang sala. Tulad ni Kalnot nga at saka ni Kibuloy. Alam nyo, si Digong, wala na yun Doon na yun. Kahit pa maging presidente, si Buday, walang magagawa yan. Opo, hindi niya na maiuuwi yung kanyang tatay. Kaya nga mga kababayan, yung si matandang Duterte, ginagamit na lang ng mga yan. Hanggang sa mamatayan, gagamitin nila. Hanggang sa maging abo na lang yan.
gagamitin pa rin nila. Ganon kasama yung mga yan. Hindi na lang hayaan na manahimik at harapin kung ano man yung mga kaso na hinain sa kanya at mga kasong sinampa sa kanya ng mga biktima niya. Ganun yun. Kaso mga kababayan, dahil nga itong mga kanyang mga alagad ay talaga namang uhaw na uhaw sa kapangyarihan at gustong-gustong makuha nila ang liderato ng Pilipinas. Aba, mga kababayan, yung matanda ang gagamitin nila kasi sayang naman yung kanyang mga kulto na naniniwala sa kanya. Mga kulto mga kababayan yung mga mga naniniwala, taga-suporta ni Digong, mga kababayan, saan ba kayo nakakita naman? Yung binibisita nyo na hindi nyo naman nakikita. Yung binibisita nyo yung alin? Yung karton na lang na may muka. Tulad ni Robin Padilla. Kita nyo, nakikipag-date sa karton. Ayan, senador yan natin. Pero pag nakita nyo, ang tindi, pinopost pa niya, mga kababayan, habang nakikipagkape sa isang litrato lang. Ganun ho yung mga kulto. Tandaan nyo, pag kulto, mga kababayan, wala na ho. Talagang kahit litrato, sasambahin na nila. Pero ngayon, eto, naipakita natin, mga kababayan, hinahanap ni Baklang Kalnot, mga kababayan, ang mga proyekto at wala daw nagagawa ang Pangulo. Wala daw iiwan. Nako, eto ka, 1,000,000 pabahay kada taon. 3 taon ka na. Nasaan ang 3,000,000 mga pabahay mo? Wag yung 3,000,000. Ang tanong, meron bang? Ilang milyon na ba yung natapos mo? Ganon. Ongoing pa rin ho paggawa. Ongoing pa rin ang mga ginagawang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos na pabahay. Alam nyo yan, Malabon, Valenzuela, Manila, kung saan-saan, Quezon City, sa mga karatig probinsya, sa Bacolod, yung mga yan content natin yan, sa Bulacan, ang dami hong pabahay na ginagawa, Kalnot. At hindi lang yan. Bibigay ko ulit. Pasok. Patulong yan sa pagpapataas nga ng produksyon ng bigas at iba pang high-value crops sa lugar. Na mahagi rin sila ng mga farm machineries and equipment, gaya ng mga traktora, pati ng farm inputs sa iba't ibang agrarian reform beneficiaries and organizations sa probinsya. Sunod naman nagtungo si PBBM sa Alamino City para naman sa groundbreaking ng 250 million Sky Garden Project. Pinondohan yan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA at inaasama kapagpapalago pa ng turismo at ekonomiya sa lungsod. Kita nyo, mga kababayan, talagang walang tigil si Pangulo, kakatrabaho. Yan ba yung walang proyekto na ginagawa, walang trabaho, walang iiwan na alaala sa ating mga Pilipino? Mga kababayan, ganyan na ganyan ang ginawa nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon. Wala daw ginagawa, puro nakaw-nakaw lang daw. Pero mga kababayan, eto, sinampal ng katotohanan nitong mga ito na napakaraming proyekto, napakaraming iniwang alaala ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa atin. At ganun din, mga kababayan, ang ginagawa ng anak. At ganun din ang ginagawa ngayon ng kampo ni Duterte sa kanya. Kung ano ang ginawa kay Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan, ay yun din ang ginagawa nila ngayon dito sa anak na si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nauulit kapag ka mabuti ang Pangulo, tandaan nyo, talagang maraming galit. Dahil wala hong mga nagkakapera. Pero mga kababayan, ganun din ang ginagawa ngayon. Kung ano yung, ulitin ko, kung ano yung ginawa kay Ferdinand Marcos Sr. noon, ganun din ang ginagawa kay Pangulong Bongbong. Buti pa. Sabi ko nga, etong mga kampo ni Duterte, wala na hong makikitang maganda. Sabi ko nga rin, hindi na ho makakakita ng maganda pa na gagawin ang Pangulo kahit na ito ay magkayod kalabaw para makapagserbisyo sa ating bansa, mga kababayan. Kita nyo, sino ho ang nauna
na tumulong nung kamakailan, nung nakarang mga araw, nagkaroon ng bagyo diyan sa Mindanao. Sino ang kauna-unahang dumating? Kita nyo, dumating ba mga Duterte doon? Hindi ho. Ang nauna pong dumating doon ay ang sangay ng gobyerno na ang PCSO. Mga kababayan, biruin nyo ang PCSO. Nandito sa Maynila, O, kita nyo, nauna pa hong dumating doon para tumulong sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at sa inisyatibo ng kagalang-galang at napakasipag din na si General Manager Mel Robles ng PCSO. O, kita nyo? Matindi mga kababayan, Ang sipag Yun yung mga kababayan ang kailangan ng gobyerno. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!